Mga kwentong pambata. Ang paglibot sa mundo sa loob ng 80 araw. Ika-9 na bahagi. Habang papalapit na sa huling destinasyon para makumpleto ni Ginoong Fogg, ang pustahan, masayang-masaya siya sa kanyang paglalakbay. Anong iniisip niyo, Mr. Fogg? Alam mo, masaya ako sa naging resulta ng buong paglalakbay natin, Prinsesa Mira. Totoo na kung manalo ako sa pustahang ito, magiging presidente ako ng buong Reform Club. Pero natutunan ko pahalagahan ang naging paglalakbay nating dalawa. Nakikita ko na ang kabuuan ngayon. Ang pustahan, ang pagpusta ng kayamanan ko at ang mga naipong ko. Ay, at ang makilala ka. Totoo naman, Mr. Fogg. May rason kung ba't nangyayari ang lahat ng ito. Ginoo! Ginoong Fogg! Nakarating na po tayo! Narito na po tayo sa San Francisco! Oo naman. Sana may oras pa. USA ang huling ruta natin bago tayo makabalik sa Europa. Medyo natatakot na po ako ngayon, Ginoo. Ngayon patapos na po ang paglalakbay natin, mas lalo na po akong kinakabahan. Oo, ako rin. Pero huwag mong kakalimutan, Passepartout. Andito ang iyong Ginoo para protektahan tayo. Hanggat nandito siya, walang mangyayari sa atin. Oo nga, Ginoo. Pero sino po poprotekta sa inyo sa pana ng pag-ibig? Umayos ka, Passepartout. May pustahan pa tayong dapat tapusin. Oo nga po pala. Ang pustahan ng pag-ibig. Hindi makapaghintay si Passepartout na makita ang San Francisco, ang malalawak na daan, ang mga magagandang bahay, ang mga kalesa, mga omnibus, at ang mga pantalan. Habang nakatingin si Passepartout sa mga tanawin sa labas, lumalago naman ang tiwala ni Ginoong Fogg at Mira sa isa't isa. Nakita niyo na po, Ginoo. Ang taas po ng mga gusali. Kung gaano kasaya ang tatlo sa paglalakbay sa San Francisco, isang tao naman ang galit na galit sa kanila sa Europa. Ilang linggo na, nang huling tinawagan ako ni Inspector Frex. Ay nako, alam mo ba na, nasa USA na ngayon si Fogg? At paano mo naman nalaman yan? Hindi ka ba nagbabasa ng balita? Kalat na ang balita tungkol sa paglalakbay niya. Lahat ng malalaking publikasyon sa Europa, isinusulat na ang tungkol dito. Tingnan mo to. Naku, napakasikat na ngayon ni Fogg. Oo, pero malapit nang matapos ito. Hindi lang naman nakadepende kay Fix ang lahat ng utos ko. Marami akong kakilala kahit saan lugar o kahit saan pampanig ng mundo. May inutusan na ako para ayusin ang mga ito. May isa akong kaibigan sa USA na magbibigay ng regalo kay Fogg. Anumang oras ngayon, ipapadala niya ito. Regalo? Akala ko ba nasa panig kita, Arthur? Tapos, binibigyan mo ng regalo ang Fogg na yun. Ay! Lalong napalapit sa isa't isa sina Prinsesa Mira at Mr. Fogg. Iniisip ni Mr. Fogg na mababagot lang naman ang kahit na sino sa kanyang trabaho at hindi ito maiintindihan. Pero napakatalinong babae ni Prinsesa Mira. Ginoong Phileas Fogg! Oo, ako nga yun. Paano mo nalaman ang pangalan ko? May parcel ako para sa inyo, Ginoo. Isang regalo. Parcel? Para sa akin? Dito? Oo, Ginoo. Kilala ka na. Nagpupustahan ang mga tao sa paglalakbay mo. Isang pustahan para sa pustahan? Dobling pustahan po yun, Ginoo. Oo, yun nga. Ito ang espesyal na pagkain na matitikman mo lang dito sa San Francisco. Hindi namin alam kung kailan ka ulit makakabalik. Pakiusap, tanggapin mo itong regalo. Laging nagdududa si Mr. Fogg sa pagtanggap ng mga regalo sa mga hindi kakilala. Kung ganoon, sir, tatanggapin ko itong pie at kakainin ko na lang ito kapag nakaramdam na ako ng gutom. Kung ayos lang sa inyo. Alam nyo, katatapos lang kasi namin kumain. Mula roon, tumawag agad sa Europa ang lalaking lumapit kay Mr. Fogg. Naipadala ko na ang agila. Agila? Hindi, mali ang binigay mo. Pie ang ipinapadala ko sa iyo para kay Mr. Fogg, hindi agila. Pag kinain niya yun, mawawala siya sa katinuan sa loob ng 48 oras. Babalik na siya rito sa Europa anumang oras, kaya dapat natin siyang pigilang tapusin ang paglalakbay niya. Ano bang agila ang pinagsasabi mo? Saan siya nakarating? At bakit mo sinasabi sa akin ang mga bagay na yan? Nasisiraan ka na ba, Tabi? Tinikman mo ba ang pie? Ay, Ginoo, isang ekspresyon lang yun. Ibig kong sabihin na ibigay ko na kay Phileas Fogg ang pie. Aha! Yun pala ang ibig mong sabihin sa agila. At ang mga kamay ni Fogg, ang sanga kung saan nakarating ito. Ang galing mo!
Napakagaling! Paalam, Tabi. Ginoo, gutom na po ako. Ayos na po sa akin kahit isang pirasong pay lang. Kailangan na muna nating mag-ingat, Passepartout. Mas mainam na wala tayong gagawing pagkakamali hanggang makarating tayo ng Europa. Dumaong na ang bapor sa Europa. Magmadali na tayong umalis. Pero hindi nakinig si Passepartout. Dahil inuna pa niya ang kanyang gutom. Wala naman sigurong masama kung kumuha ako kahit konti lang. Mr. Fogg, saan pupunta si Passepartout? Ilang oras na lang at aalis na ang barko papuntang Europa. Ako ang konseho ng bapor na ito. At hindi tayo aalis hanggat wala ang pinakadakilang tao sa France. Ano ka mo? Ginoong Fogg, masasabi ko po na isa kayong marangal na tao. Dapat mong sabihin kay Prinsesa Mira ang tunay niyong nararamdaman. Na mahal niyo siya. Ano? Dahil yan sa kinain mong pie, Passepartout. Mukhang may problema sa pagkain na yun. Walang kwenta yung sinasabi niya. Huh? Naku naman! Sige na! Prinsesa Mira! Sabihin niyo na rin pong mahal niyo siya. Ano? Ikaw talaga, wala kang... ano bang sinasabi mo? Ibig ko sabihin, hindi kita naiintindihan. Siguraduhin natin hindi mawawala sa paningin natin si Passepartout, Prinsesa. Mukhang mahirap nga yan, Mr. Fogg! Ako na ngayon ang mamumuno sa mundo! Nako, Passepartout, tigilan mo nga yan. Baka habulin na naman tayo ng kung sino-sinong tao. Sa pagtatapos ng 80 araw, sa kadiliman ng gabi sa Europa, dumaong ang barko sa pantalan ng Liverpool. Bumaba sa barko si Passepartout na noon ay nakapahinga ng maayos kasama sina Mr. Fogg at Prinsesa Mira na magkahawak pa ng kamay. Ang kalokohang iyon ni Passepartout ang nagpaamin sa nararamdaman nila sa isa't isa, pero hindi pa rito natatapos ang problema nila. Inaaresto kita ngayon! Ginoo! Mr. Fogg! Magnanakaw ka! Sa wakas, nakita na rin kita! Akala mo ba talaga? Matatakasan mo ang batas? Ang lakas ng loob mong kausapin ng ganon si Mr. Fogg! Nagmamadali kami. Huwag mo na kaming subukang pigilan. Kailangan niya makarating sa London sa loob ng 8 oras para tapusin ang pustahan. Para tapusin ang pustahan? Ha? Tama na ang kasinungalingan nyo! Mga kasabwat din kayo rito. At ako, sa ngalan ng Reyna, inaaresto ko rin kayong lahat. Nagkakamali kayo, Inspector. Sumama kayo sa akin sa London nang malaman nyo ang buong katotohanan. Halos malibot ko na ang buong mundo para lang hulihin ka, Ginoong Fogg. Hindi na ako maniniwala sa mga kasinungalingan mo. Ipinakulong sina Mr. Fogg, Passepartout at si Prinsesa Mira sa bilangguan ng Inglaterra. Isang bagay na hindi sila makapaniwala na mangyayari sa kanila. Nang tingnan ni Mr. Fogg ang orasan niya, napagtanto niyang Ay, natalo na siya sa pustahan. Ginoo, sigurado akong ginawa nila ito para pigilan ka. Hindi na yun mahalaga, Passepartout. Hindi na ako kabilang sa reform club namin. Wala na rin ang bahay ko, mga imbensyon ko, at ang kalahati ng yaman ko. Ay. Sa 81 araw ng umagang iyon, nilapitan ni Inspector Fix si Mr. Fogg sa bilangguan. Mali pala talaga ang akala ko. Nahuli na ang taong nagnakaw sa bangko ng London. Pasensya na kayo. Patawarin niyo sana ako, Mr. Fogg. Wala kang kasalanan dito, Inspector Fix. Tiyak na nabulag ka lang ng galit mo sa akin. Responsibilidad mo na ang trabaho mo ngayon, hindi na ako. Ay. At nang makalabas na sila sa bilangguan, may isang bagay na napagtanto si Prinsesa Mira. Passepartout, patingin ang orasan mo. Oo, mas nahuli nga ang orasan mo. Ay, hindi, Prinsesa. Ilang beses ko pa bang uulitin sa inyo? Galing pa sa mga ninuno ko ang orasan na ito. Hindi yan ang ibig kong sabihin, Mr. Fogg. Hindi inaayos ni Passepartout ang orasan niya nang ayon sa oras ng ibang mga bansa. Kaya nasa oras pa rin ng London ang orasan niya at sa pagkakaunawa ko, umaga pa lang ngayon ng 80 araw. Anong ibig sabihin nun, Prinsesa? Ibig sabihin,
Dumaong tayo sa Liverpool ng ika-79 na araw sa oras ng London. Ginagalaw ko ang orasan ko sa biyahe, kaya hindi ko na napapansin ang oras. Hindi ngayon ang ika-81 araw. Ika-80 pa lang ngayon. Kaya may natitira pa tayong 8 oras bago makabalik sa London hanggang alas 3. Wala ni anuwang naintindihan si Passepartout sa mga sinasabi nila. Ang naiintindihan niya lang... Kung ganun, tama pala ang orasan ko? Tama, Passepartout. Tara na! Ipapaliwanag ko sa'yo sa biyahe. Sa London naman, hinihintay ng buong Reform Club ang pagbabalik ni Mr. Fogg o kung hindi nga ba siya babalik. Hindi na ba? Kung gano'n, paano yun? Hindi ko alam kung basta babalik yun. 4 na oras na lang bago mag-alas 3 at nasa na si Ginoong Phileas Fogg. Siguradong talo na siya sa pustahan. At nagsimula na nga ang pagbilang. Mga binibinit, Ginoo. Ikinalulungkot ko ang pagkatalo ng mga taong pumusta para manalo si Phileas Fogg. At binabati ko ang pagkapanalo ng mga pumusta sa pagkatalo niya. 10 segundo na lang ang natitira. 10, 9, 8. Sabi ko na sa'yo, mananalo kami. Malapit na yung oras, no? Hindi pa ba siya darating? Paano yung pusta namin? Naku, paano ba yan? 5, 4, 3. At 1. Ano? Si Phileas Fogg, ang kauna-unahang taong nakalibot sa buong mundo sa loob ng 80 araw. Napakahusay! Ayun na, natalo tayo. Dapat hindi tayo tumaya dyan. Oo nga, ang galing naman, panalo tayo! Hindi ito maaari! Nagalak ang buong London. Doon nagsimula ang kasaysayan, ang lalaking nakalibot sa mundo sa loob ng 80 araw. Binati si Phileas Fogg ng may galak at pagmamalaki at ng may buong karangalan. Masaya rin ang mga natalo sa pustahan dahil mauukit ngayon sa kasaysayan ang pangalan ng kanilang lugar. Phileas, napakagaling mo talaga! Halika na at tanggapin mo ang parangal para sa'yo. Agad na ginawang presidente si Phileas Fogg sa Reform Club na inaprubahan agad. At nang malaman ng lahat ang masasamang plano ni Arthur at Greenwick, pinaalis sila sa club. Sa paglipas ng panahon, binago ni Phileas Fogg ang buong Reform Club. Nagsimulang mamuhunan sa kanila ang mga investor sa buong mundo bilang pagkilala kay Phileas Fogg. May bago ng pamilya si Phileas Fogg ngayon. Nanatiling malapit sa kanya ang kanyang mga kaibigan at mahal sa buhay at naging matagumpay. Natapos na ang paglibot niya sa buong mundo sa loob ng 80 araw, pero nagsisimula pa lang ang pakikipagsapalaran at nakamamanghang paglalakbay sa buhay ni Phileas Fogg.